Mga kapatid, puntahan muna natin ang kahapon pa ho talaga mga nag-iikot ang ating News 5 correspondents at ito mula sa Baler, Aurora. Kausapin natin Gio Robles. Gio, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Mula rito sa Baler, Aurora, pasado alas 9 kagabi ng unang mag-landfall ang Super Typhoon Uwan sa bayan ng Dinalungan sa probinsya. Pero bago pa man po tumama sa lupa itong Super Typhoon Uwan ay nagpatikim na ito ng bagsik sa mga baybayin ng probinsya ng Aurora. Malalakas na alon nga po yung naranasan natin kahapon at ilang bahay po ang nasira dahil sa mga storm surge dito sa probinsya, lalong-lalo na po sa mga bayan ng Dipakulaw at maging sa Baler. Kinagabihan naman ng mag-landfall ng itong Super Typhoon Uwan ay naramdaman na natin yung napakalakas na hangin at ulan. Ilan nga po sa mga yero na nasa bubong ng mga bahay at mga tahanan ay nilipad na, maging yung mga solar panels. Ganun kalakas yung hangin na kaya nitong liparin ang mga solar panels. Nagkalat din ngayon dito sa Baler yung mga debris, mga nasangay na mga sanga ng puno at maging yung mga debris mula sa dagat, lalong-lalo na dito sa mga hotel at mga bahay sa gilid ng dagat. No, nagkalat pa sa ngayon at about to start pa lang kumbaga yung clearing operations ng mga residente. Sa ngayon, inaantay pa natin yung initial assessment ng Aurora Provincial Risk Reduction and Management Council sa lagay nga ng probinsya matapos nga bayuhin ang malalakas na hangin at ulan kagabi dahil nga po sa pananalang at Super Typhoon Uwan. Balik po sa inyo. Gio, kahapon nakita ko na nagre-report ka sa isang hotel. Sabi mo nasa second floor ka na nung hotel na yon na tinitigilan ninyo, pero mataas na yung tubig. Kinailangan pa ba na lumipat kayo? Tumaas pa ba yung tubig nung kinagabihan pa? Oo. Kahapon nasa second floor na tayo ng isang hotel dahil nga ayon nga sa explanation ng Pag-asa, dahil nga sa laki ng mga alon na kasintaas na ng halos isang palapag na bahay ay napaka-peligroso na po yun sa mga tao. Kaya nga napilitan na rin isara maging yung ilang mga daanan sa bayan ng Dipakulaw dito sa Baler dahil nga po sa malalakas na alon at mas lalo na nung gabi dahil madilim na ay kumbaga delikado na rin yun sa mga residente. Kaya hindi na kami kumbaga nanatili sa coastal area ng Baler at kailangan na namin kumbaga lumipat sa mas mataas na lugar o lumayo mismo sa lugar for us to be sure and to be safe. Bago pa man nga mag-landfall itong Super Typhoon Uwan, Sabado pa lang ay nagsimula na yung evacuation efforts, especially sa mga residente na nakatira sa coastal area. Sumabot sa 17,000 na mga pakwis dito sa probinsya ng Aurora ayon sa Aurora PTRRMO as of yesterday evening. Pero so far, siguro dininig din yung dasal ng karamihan sa mga residente. Wala pa tayong napapakulan na mga casualty na nawawala at maging mga nasugatan o injured na mga residente. Balik po sa inyo. Gio, dito sa mga pag-evacuate ng mga tao, meron ka ba mga nasaksihan na mga nagkukulitan pa, ayaw pang umalis at talagang pinuwersa pa sila ng pamahalaan para umalis na muna dyan sa lugar? Lalo ikaw, nasa coastal area kayo, no? Kahapon, yung mga nakita nating mga residente na lumikas, karamihan, of course, given yung mga matatanda, mga bata at mga kababaihan. Yung mga natira sa ilang mga bahay na nakita natin, ayun yung mga padre de familia, mga kalalakihan na nagbabantay at nagmomonitor, number one, sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang mga tahanan. Pero after that, nung kinagabihan na, karamihan sa kanila ay bumalik na sa mga evacuation center dahil lubhang mapanganib na nga. Dahil sa tindi nga ng ulan at hangin, maging yung mga rescuer kagabi ay pinagbawalan ang anumang operation o galaw, especially dito sa bayan ng Baler, para nga masiguro din yung kanilang kaligtasan at saka sakali nga po na kailangan nilang sumaklolo ay
safe din sila, kumbaga. At hindi yung sila yung sasaklulohan. Pero sa ngayon, yun ay ngayon inaabangan na natin yung assessment. At saka sa pag-iikot naman natin dito ngayon sa bayan ng Baler, ay marami na tayong nakita ang mga debris. As I mentioned, mga yero, mga debris mula sa dagat, yung mga buhangin na umabot na sa mga daan dahil nga sa lakas ng alon kahapon. At ngayon, unti-unti nang bumabalik sa normal yung sitwasyon dito. May pag-ambon pa, may pagbugso ng hangin, pero hindi na ganun kalakas kumpara kahapon. Yung dagat naman, malalakas pa rin yung alon, pero so far medyo humina na, pero not suitable pa rin para sa swimming, surfing, at maging sa pangingisda. Balik po sa inyo. Gio, saan ka particular na hotel tumuloy habang papalapit at dumaan itong bagyo? Sa Baler ka, di ba? Manong Ted, tama po. Sa Baler po kami. Ang unang hotel po namin, Manong Ted, ay nasa beachfront ng Sabang Beach. Pero nga, nung kahapon na, ay napilitan na kaming lumikas na kami sa medyo mas mataas na lugar, medyo malayo ng kaunti dyan sa may beachfront. Dito na kami ngayon sa may coastal breeze dito sa Baler. At ito yung area kahapon na hindi na inabot, kumbaga, ng alon dahil nung lumalakas na yung hangin at lumalakas na yung ulan, umabot na, kumbaga lumampas na sa beachfront yung tubig at pinasok na nga yung ilang hotel, especially yung hotel na una namin tinuluyan. Pero thankfully naman wala na mga masyadong pinsala na iniwan dito sa bayan ng Baler. So far, Manong Ted, if I'm not mistaken, so far, ngayon yung mga hotel nakita natin na yung mga sira lang usually is yung dito sa harap ng pinasok, kumbaga ng tubig, ng buhangin, pero intact pa rin yung struktura o pundasyon ng mga, especially mga establishmento at mga bahay dito. Gio, kasi ang buong Aurora province is along the Philippine Sea, no? At then kung talagang tatahakin mo yan, ang mga resort diyan magmula dito sa area ng San Luis, Baler, Dipaculan hanggang dito nga sa Dinalungan, marami dyan ang mga resort sa tabi ng dagat. So ikaw ba mismo, nakita mo na ba kung hanggang saan umabot ang storm surge sa dalampasigan nitong mga lugar na ito? Hindi lamang sa Baler, kasi ang pangamba ng iba, sa laki nga ng storm surge, talagang maraming mga resort ang sisirain nito. Oo, kahapon nga, Manong Ted, no, bago pa man mag-landfall o tumama sa lupa, itong Super Typhoon Uwan sa bayan ng Dinalungan, ay nakita na natin kung gaano kalakas, kalaki at kumbaga kapiligroso itong mga alon o storm surge. May mga ilang bahay na tayong nakita sa bayan ng Dipaculao na nasira dahil nga po sa laki ng mga alon. Kumbaga inabot na, ganun kalakas, inabot na yung mga bahay. Dahil nga po sa alon. Kaya yung mga residente, bago pa man maglandfall ang Super Typhoon Uwan, ay nagsilikas na ay para nga masiguro din yung kanilang kaligtasan. Manong Ted. Sige, salamat na marami, Gio, sa iyong report at aantabay kami kung sakasakali meron kang follow-up report matapos ka mag-ikot sa buong lalawigan para sa kakukulang pagbibigay ng informasyon sa pinsalang iniwan nitong si Uwan dyan sa Aurora. Salamat. Dito tayo sa totoo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo.